Ayan. So, magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Ito na naman tayo sa isang segment natin na kusina ni Kaparikoy. At ito tayo, gagawa tayo ng humbang Bisaya. Full recipe na ito. At naalala ko yung dati ay ito yung pinakaunang ginawa kong videos. So, ngayon ay tatapusin ko ng full recipe. So, gagawa tayo ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano mga ingredients ng humbang Bisaya. Tara! So, meron tayong pork pata to. Ayun, oh. Yan. Hindi ko na pinasama yung pinakadulo niya. So, yan lang ang kailangan ko. So, meron tayong sugar, black beans, toyo, then pineapple chunks. So, instead of pineapple juice, gagamit tayo ng pineapple chunks para gusto ko nalalasap yung tamis. Siyempre, hindi mawawala ang ating natural base na vinegar, apple cider vinegar. At siyempre, hindi magpapahuli ang lahat, ang ating pamintang laurel, salt and pepper, star anise, at saka banana blossom. Ayan. So, ipe-pressure cooker lang natin itong baboy pork pata natin. 2 piraso lang yan, pero palalambutin natin ang husto yan sa pressure cooker. Yung. So, bali, pressure cooker lang natin, mga kaparikoy. Okay? So, syempre, ilalagay na natin to dito. At tiyak naman sigurado naman, magkakasya naman talaga yan. Lalagyan natin ng bahagyang tubig. At lalagyan na rin natin ng paminta para mas panalo na. Lagyan na natin ng kung anong anit. Yan. Para may lasa na siya. Di ba? So, kuha lang tayo ng asin. Suning natin kutsara. Ayan. Bura lang natin yan. Ganun lang kadali yan, mga kaparikoy-koy. Siyempre, hindi mawala ang sibuyas para pang patanggal sa langsa. Okay? Ganun lang kadali yan, mga kaparikoy. I-shoot lang natin yan. Nabuon. Yung. Okay. Ayan. Ayan. So, isit lang natin. Beef stew natin. So, okay, siyempre palalambutin natin ang husto. Gusto ko yung magkatanggal-tanggal ang laman. Gawin natin ng 30 minutes yan. Okay? Good to go na yan. Ayan. So, bali magkukwentuhan muna tayo habang hinahantay natin ang 30 minutes. At baka may magtatanong dyan, bakit nga ba't ano ang pagkakaiba ng humbang Bisaya sa ibang humba? So, bali, hindi pa ako nakapagluluto, hindi naman ako master talaga ng pagluluto ng humba sa ibang putahe. At since na ako ay Bisaya, at syempre, delicacies namin din yung humbang Bisaya. Kaya siguro tinatawag na humbang Bisaya dahil kakaiba nga naman talaga siya. Unang napapansin ko sa humbang Bisaya ay tuyo. Tuyo siya na medyo may pagka-asado kasi ito eh. Manamis-namis na masim-asim. Masim-asim o maanggo ng konti kasi dahil sa suka. Okay? So then ang aroma galing doon sa anis, star anis. At saka yung puso ng saging. Ayun. Ang umaalingasaw niyan. So yun talaga ang pinaka-base. So ang mangyayari niyan ay ang lasa niya ay medyo parang adobo style na matamis na amoy star anise. Ayan. So, tapos malambot na malambot. Kasi dapat talaga ang balat ng mismong baboy ay talagang halos gumagalaw-galaw na siya, halos malalaglag na sa sobrang lambot. Pero dapat hindi durog dapat talagang buo, parang buo pa din siya na talagang jelly, nagji-jelly yung yung balat niya. Diba? So, yan ang yummy na sarap balik-balikan na ulam. Which is, hindi naman kami lagi nagaganyan. At
at saka bihirang-bihira na kaming nagkakarni, ng mga ganong klaseng taba o ano ba yun. So, sa cravings lang talaga. Pagka nag-crave ka na, parang gusto kong ganito, parang gusto naming maiba naman. Okay? So, babalikan natin yung kung ano man yung naluto o niluto namin noon pa na kakaiba. Di ba? So, para maiba naman ang lasa. Ang hirap naman kasi yung magluluto ka naman. Pare-parehas lang din. Di ba? So, ibahin natin ng konti. Yun. Saka itong humbang Bisaya ay hindi basta-basta nasisira. Yun talaga ang mostly na ginagawa sa amin lalo na kapag may mga okasyon. Yan. May mga okasyon din nawawala yan. So, kumbaga, isa na rin yung legendary sa amin. Yan ang laging inahanda talaga. Basta may fiesta, may birthday, may debo. Yan. Hindi mawawala yan. So, yun, kukumpletuhin natin itong recipe na to. At tingnan natin hanggang sa mamaya. See you then! Kung babalikan ninyo ang unang video ko, ay nandun yun, nangunguna yung humbang Bisaya. At doon sa video ko na yun, ay putol talaga yun. Hindi na natuloy yung paggawa ko ng recipe. Tinamad na ako. At ngayon lang ulit ako gagawa ng gano'n na full version ng humbang Bisaya. Ayan. Kasi yung kasing pagkakagawa ko na yon ay siyempre first timer ka. At una sa lahat, hindi ko naman naiisip na magbubuhong pala yung na yon. Yung video na yon. So parang nagtatanong tuloy, nasaan daw yung recipe? So hindi naman tayo sinungaling, pero ibig sabihin, hindi ko na talaga nagawa. Dahil di ko pa alam kasi na paano mag-edit nung panahon na yon. So, hindi na naulit. Ulit tuloy. So, parang putol tuloy. Instead na magkakaroon sana dapat ng part 2. Yun. Pero, di bali, hindi naman huli ang lahat. Dahil tuloy-tuloy din naman ang aking mga videos at naging improve din naman at naayos ko naman din lahat. So, yun. So, ipagpapatuloy lang natin kung ano yung naumpisa natin at ito ay walang hangganan. Ayan. So, kaluto lang ng ating pina-pressure cooker. At ito na siya. So, hinain ko na. Tara. 1 hour later. Ito na yung kinalabasan. So, malambot na siya. Then, saka natin isasala ngayon at hinanda ko na rin yung pang gisa na. Magsusote lang tayo ng garlic at onion. Okay. So, saka natin ngayon ilalagay ito. Ayun. Saka natin isasabaw. Itong sabaw niya. Sasabaw niya lang natin. Yan. Para panalo. Okay. So ngayon, ilagay na natin lahat ng mga anik-anik. Yung pineapple chunks. Tuyo. Siyempre, yung magpapahuli ng sugar. Yan. Star anise. Huwag yung masyadong maraming star anise. Isang piraso lang, okay na yan. Ayaw ko yung mango. Masyado. Okay. At syempre, yung ating banana blossom. At lalagyan na rin natin ulit ng laurel. Okay. Then, lalagyan natin ulit ng konting paminta. Kasama natin ang apoy. Then, ilalagay na natin ang ating yan. Saka natin ilalagay ang suka. Okay.
Pag kumulo na siya, saka natin siya ilalagay. Dandahan lang kayo sa maglalagay nito, mga kaparikoy. Itong beans natin. Yung beans natin talaga ay maalat. Kaya ayaw ko gumamit niya. Halu-haluin na natin. Ito na yung part 2 version ng ating humba. Ayaw ko kasing tinachap-chap na siya. Gusto ko parang patatim ang dating yun. Kaya gusto ko. Kasi wala talaga sabaw. Talagang tuyo dapat yan. Sabaw pa lang, panalo na. So mamaya, lalagay na natin yung suka. Okay? Takpan na natin yan, mga kaparikoy. So ayan na, kumukulo na siya mga kaparikoy. Saka mo ngayon ilalagay ang suka natin. Yan. Huwag na muna nating haluin para buhay na buhay ang suka. Hindi siya mahihilaw. Okay. Diba? So, pakukuluan natin yan hanggang sa mawala ang kanyang sabaw. Yan ang diskarte dyan. Okay? Ayan mga kaparikoy, welcome back sa kusina ni kaparikoy ninyo. So ngayon, habang niluluto natin, nasa kawali na ang ating niluluto, antay na lang natin na hanggang mag-subside ang kanyang sabaw. Okay? So tuluyan na siyang magiging dark brown. So antayin lang natin magda-dark brown siya. So medyo sunog. Yan ang gusto-gusto ko at nagmamantika na humba. Ayun. So bali, babasahin ko lang sa inyo ang lahat ng ingredients ng aking niluluto ngayong araw na to. So, bali may 1 cup na sugar, half cup na soy sauce, half cup na vinegar, 1 piece na star anise, pineapple juice with chunks. Okay, so isama na rin natin yung juice. Then, banana blossom, salt and pepper, pamintang buo na laurel, na dahonan at black beans. So, siyempre, ang pata, huwag niyo kakalimutan. Yan ang pinakamalaga sa lahat. Okay? So, yun lang lahat ang mga ricado. At kunting seasoning na lang. Kung may stock cubes kayo or pork cubes, ay pwede kayo maglalagay. At kung wala naman, ang magic sarap at, ano ba yung isa? Magic sarap at wow sarap ang kailangan. Yan para mas lalong sumasarap ang inyong niluluto. Yan ang sikreto ng bayan, mga kaparikoy ko. A few moments later. Yan. So mukhang tapos na ang ating nilulutong humba. Tara, silipin natin. Mga kaparikoy, ito na yung kainatnan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yan, nagmamantika na siya. At totally wala na talaga siyang sabaw. So, tsaka kulay brown na siya. Ayan ang naging texture niya. Halos napakalambot na niya. Oh. So, dinandandahan ko lang kasi baka mamaya. Sarap. Manamis-namis siya, malat-alat, na maanggo-anggo dahil sa star anise. Okay? So, huwag kayong bibitaw. At ito na, haaunin na natin ang ating humbang Bisaya. Ganda ng pwesto. Ayan mga kaparikoy, napaka-creamy yan, napakasarap. Yan, kikita niyo yan? Yan ang pineapple chunks. Kaya ako sinadya na chunks ang lalagay ko kasama yung juice. Dapat, yung iba kasi juice lang. Pero ito, gusto ko na may kasamang, ayan, ito yung sabaw lang niya, natitira. Puro mga nagmamantika yan. Ayan. Iyo.
Panalong panalo. Ayan na. At syempre mga kaparikoy, ay hindi po pwedeng hindi natin titikman itong ating Bisayang humba. Dahil ito na yung full version ng ating ginawang humbang Bisaya ng first video ko. So bali ito ay part 2 na to, full version. Okay? So halika, tikman na natin. Baka tayo ay ayan. Ayun. Kita niyo? Ayan. Di ba? Yan. Harap. Yan. So, isa pa. Take 2. Take 2 na natin. So, bali ang, ayan, oh. Iba yung lambot nyo. Halos mahuhulog na yung laman nyo. Dito tayo sa laman nun. Yan, ito laman to. Na may kasamang taba. Wow. Oh. Init para. Init mga kapari ko. Sobra. Mukhang nakakatakam talaga. Sa mga high blood dyan, huwag masyadong magkakain ng ganito kataba. Pero actually, yung patay, hindi talaga totally ang taba yan. Mamasil-masil yan, magkasama yung muscle at saka taba. So, huwag kayo mag-alala. Yan. Kaya mong banana blossom nyo? Wow. Yan, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Diyan nagtatapos ang ating mga kwentong buhay Canada. Okay? Mga kaparikoy, dito na naman nagtatapos ang ating mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada!